Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ng babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. "Gayon ang sinabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga niyon. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa pagkatapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kilala ng marami ang February 14 bilang Valentine's Day, araw ng mga puso. Ito'y araw na pag-ibig, pero ang tunay na pag-ibig ay hindi romance. Si Saint Valentine ay isang martir. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pag-aalay ng kanyang buhay sa Diyos. 2 bagay ang tinuturo sa atin ni Saint Valentine tungkol sa pag-ibig. Una, ito ay pag-ibig sa Diyos. Nakakalungkot ay maraming celebration ng Valentine's Day ay hindi iniisip ang Diyos. Inalay ni Saint Valentine ang buhay niya para sa Diyos. Pangalawa, ang tunay na pag-ibig ay ang paghahandog ng sakripisyo para sa minamahal. Love is sacrifice. Si Saint Valentine ay isang martir. Inalay niya ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal. Parang ang bigat naman ng parusa sa kasalanan. Kumain lang ng bunga ng puno at nawala na ang kaagad sila sa paraiso. Huwag muna nating tingnan ang mabigat na parusa. Tingnan natin na ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay totoong mabigat. Una, alam ni Eva ang utos ng Diyos. Hindi lang siya nakalimot nito. Pangalawa, mas naniwala siya sa salita ng ahas kaysa salita ng Diyos na may likha sa kanila at nagbigay sa kanila ng hardin ng Eden. Pangatlo, sinuway nila ang Diyos kasi inaakala nila kasi naniwala sila sa ahas na masama ang balak ng Diyos. Hindi daw sila pinakakain ng bunga ng puno na iyon kasi ayaw ng Diyos na magkaroon ng tao na kapantay niya, na kasing marunong tulad niya.
At ikaapat, ginusto nila na maging tulad ng Diyos. Ayaw nilang mapailalim lang sa Diyos. Ang kasalanan ng babae ay kasalanan din ng lalaki kasi nandoon naman ang lalaki sa tabi niya habang siya ay kinakausap ng ahas. Walang ginawa ang lalaki. Ni hindi man niya sinuway ang kanyang partner kasi gusto niya ang ginusto ng babae. Ang demonyo ay mandilin lang. Hindi niya sinasabi ang buong katotohanan. Totoo nga, nagkaroon ng halamanan. Totoo nga, nagkaroon ng kaalaman ang lalaki at babae. Pero kaalaman na sila'y hubad. Nahiya na sila sa isa't isa. Nawala ng kanilang transparency. Nawala ng openness ng kanilang relationship sa isa't isa. Kumuha na sila ng dahon at nagtakip ng kanilang katawan. Nasira na rin ang relasyon nila sa Diyos. Hindi na sila open sa Diyos. Tinaguan na nila ang Diyos. Sabi ng Diyos na kapag kumain sila ng bunga ng punong iyon, mamamatay sila. Nagsimula na nga ang pagdating ng kamatayan sa kanila. Namatay na ang kanilang relationship sa isa't isa at sa Diyos. Nagtago na sila. Nahiya na sila. Makikita natin sa susunod na pagbasa na masisira na rin ang relationship nila sa kalikasan. Hindi na magko-cooperate ang lupa sa kanilang pagkalinga. Pati nga ang mga hayop, mga isda at mga ibon ay iiwas na sa tao. Napapansin natin ito. Sa kasalanan, ang kasalanan ay nagdadala ng paghihiwalay. Nandiyan yung away, mga hinanala, ang kasakiman, ang hiya, at mga pagbibintang. Ang mga ito ay kamatayan sa ating relationships. At dahil sa mga ito, nagiging mabigat ang buhay. Nawawala na ang sigla ng buhay. Patawad, Panginoon, na sa halip makinig kami sa iyong salita, mas nakikinig kami sa ibang boses na sumasalungat sa iyong kalooban. Patawad, Panginoon, na mas naniniwala kami sa iba kaysa sa iyo. Patawad, Panginoon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.